tayo sa kwan yan. Dapat pala Oh, may libre ng ulam si Boy dito. Ilang piraso ba yun? 3. Libre lang po ito na bigay ni Lolo Rubin. Eto pa si Isay. Oh, may bit-bit din siyang isa na 3 pirasong bangus. Oh. Libre na ulam nila ngayon. Oh. Ay, ilalim po yung camera. Sigurado po. Sigurado po. Tangin mo. Kabe, mga. Dati gumamit tayo ng bangka papunta sa kubo ni Lolo Rubin. Ngayon naman naglakad lang tayo dahil malapit lang ito doon sa baro namin. Maglalakad gala ng almost 30 minutes o kulang sa oras sa paglalakad mula doon sa baro namin papunta doon sa kanyang kubo. Itong palaisdaan ni Lolo Rubin ang isa sa pinakamagandang palaisdaan na nakita ko dito sa aming bayan sa Malolos. At ito po ay matatagpuan sa baryo ng Namayan dito sa bayan ng Malolos. Ito, dito ka lang makakakita ng palaisdaan na papalibutan ng mga puno maliban sa Matilakin. Doon sa Kaliligawan meron din yung kaparsela nito at doon din sa may gawing Pombong. Pero dito sa amin sa bayan ng Malolos, ito, isa na itong palaisdaan ni Lolo Rubin. Isa sa napakagandang palaisdaan na makikita mo. Ito, maswerte tayo at natapatan natin na nag-harvest sila ng bangus dito sa kubo ni Lolo Rubin dito sa Namayan. Malapit na silang matapos at papasok na sila dun sa kulungan. Kumusta ba Lolo Rubin? Ito, lumalabong pa. Malakas pa. Malakas pa. Kailangan maging malakas. Wala. Hindi pa pwede. Nagre-retiro na nga ako. Kaya pa, masarap nga rito sa kubo mo, malilim mo. Pagka nag-retiro na si Beneng. Ito yung mga medyo may edad ng mga bantay dito sa palaisdaan, si Tatay Beneng at si Tatay Rubin. Oh. Medyo nahapo na raw po sila sa pagbabantay pero habang nasisiyahan pa sa kanilang gawain hindi mo na daw po sila mga nagre-retire pero nakakaramdam na daw po sila tatay ng sakit ng katawan. Takbo, ilang taon. Lalo si Lolo Rubin, ilang taon na po siya dito. Ilang taon na dito? 30 taon na ako. Di halos pares lang din po kayo. Taon na ako sa kanila. Halos 30 taon na mahigit na palang bantay dito sa palaisdaan si Lolo Rubin at si Tatay Beneng dito. Gusto na nga rin daw po silang magretiro pero hanggang kaya pa raw po ng katawan nila ay mananatili sila dito sa palaisdaan. Kinakaya pa naman po kahit pa paano. Ngayon nga po dito sa kubo ni Lolo Rubin ay nag-harvest. Merong mga tauhan na silang nag-aaboy doon at mamaya hintayin nyo kaming makarating sila dito sa kulungan. Natapos na doon sa kabilang kahon yung pag-aaboy ng mga kasama natin mga taga-Namayan. Dito naman sila sa kabilang kahon na mag-aaboy. Tingnan nyo yung mga bangus. Dahil maganda ang tubig doon sa ilog at fresh yung tubig. Pagka pinapasok yung tubig dito, siguradong sasabang itong mga bangus na to at hindi sila mahihirapang itaboy pa yung mga bangus dun sa laot papasok dito sa kulungan na to. Hihintay lang natin silang makayari at mamaya-maya sasaklitin na nila itong kulungan na to para dali na yung mga bangus dun sa panasahan Pismar. Medyo malalim pala yung palaisdaan na to. Bulig kami. Ano Kabisilya. Ito ba kabisilya? yung nakano na. Ay, terong. Terong. Ano, pasyata sa dalawang aso. Ito si Happy. Si Happy to ano? Jefe. Ito si Happy. Shoutout kay... Dalawang aso. Kevin, shoutout ka sa dalawang aso. Mainit.
O, dun sa makipot na prisa na pararaan yung mga bangus na yan. Medyo malapit-lapit na. Medyo unti-unti nalalalim, unti-unti kami nababawasan. Parang matitire ako lang. Habang lumalapit tayo dun sa prisa, medyo malalim. Kaya sumakay tayo dito sa bangka. Ayan na po. Unti-unti na po. Parikutin, lumabog ka din eh. Lulubog na ako din. Sige, alayan ko na lang. Ayan na. Tapakan mo lang. Ay, hila-hila lang ako. Nakatiin. Eh, nakadagan ako saan eh. Tapak mo ko laki. Galing. Ito. Ayaw pa dyan niya ka maglakad. Galing. Check muna natin yung lambat na pagka hinuli to, sinaklit tong mga bangus dito sa kulungan, walang makawala. Ay, hindi masayang yung kanilang pagsasaklit. Wala ngayon. Ito yung parte ng palaisda na tinatawag na kulungan. Dito sa kulungan na to, dito tinitipon yung mga isda na o mga bangus na nanggagaling sa mga iba't ibang kahon at dito nga po tinitipon para saklitin kung sakali sila mag-harvest. Ito nagsisimula na saklitin ng mga baro natin mula sa namayan tong mga bangus na to. Cash out po kay Kevin. Walang tatago ng bango sa bulsa. Lalim mo. Medyo malalim yung kulungan, no? Tingnan mo, mga naglalang ngayon. Dinurog niya ni bato dito. Ay, hindi, taga-bulot lang pala ako tulos. Gumagamit sila nung kawayan para itaas kasi medyo malalim yung kulungan. Pagka hindi gagamit sila ng kawayan, sigurado makakatalon yung mga bangus. Dito nila itatabi yung mga bangus, oh. Nilagyan nila ng lambat yung diretso na to na hindi malipat yung mga bangus pagka kung sakaling lumundag, hindi malipat dito sa kabilang kahon. Kaya papanoorin niya ito. Mamaya nga.
eto na yung mga naani namin mga bangus. Oh. Tingnan nyo po. Eto na yung mga bangus na naipon namin mula doon sa mga kahong-kahong mga palaisdaan. Kung sa ibang mga palaisdaan, sa mga malalaking bangka kinakarga yung mga bangus, pero dito sa mga parsela nila, dito lang sa mga maliliit na bangka na to ilalagay para dalhin doon sa fish market. Mamaya, panoorin nyo kami kung paano mag-load nung magkarga ng mga bangus dito sa maliliit na bangka na to. Ang inaalagaan nila Loro Rubin dito sa palaisdaan na malaki na to ay 5 laksa lang o 50,000 na piraso na bangus. Kaya madaling lumaki yung bangus dahil sa laki ng palaisdaan ni Lolo Rubin na to. Maluwag yung mga bangus na nakakagalaw at hindi sila naghahagawan doon sa mga pagkain ng nakalagay dito sa palaisdaan na to. Yung mga pinakakain lang ni Lolo Rubin dito sa palaisdaan niya to, yung kinakain ng mga bangus dito ay puro la natural algae, yung mga lumot lang ang kinakain nila. Kaya medyo nakakatapid sila sa pagkain ng mga bangus, hindi katulad doon sa mga fish cage o sa mga ibang palaisda na umaasa lang sa feeds ang pinakakain. Pero dito yung kinakain ng bangus dito, maliban siguro sa tinapay at noodles, yung natural na pagkain ng mga bangus na mga lumot. Magkakarga na tayo sa bangka ng mga bangus. Medyo mahina na o malata na yung mga bangus na kailangan na ikarga doon sa bangka para sa pagkakarga doon sa bangka hindi tumalon at di matapon sa ilog. Laki, pala, tabo tayo. Wala ka pa matrol eh. Tabo rin ba dyan? Wala, may ihi. Ang ihi. May ihi nga. Ang gulo. Ang gulo. Sorry. Tawagin mo yung dalawang bata yun. Tulong natin. Dito sa bangka ni Kuya Gilbert na to, Tatay Gilbert sasakay yung mga bangus. Pero kung mapapansin nyo, medyo maliit lang itong bangkang pagkakargahan ng bangus. Mga ilang banyera lang kakas. Mga ilang banyera kakas. Mga 25 banyera daw po ang kakasya dito. Hindi po pa kailangan tigibin at baka madisgrasya pa. Maganda rin yung size ng mga bangus nila. Mga 5 piraso siguro, mga 1 kilo, pero medyo mahal naman po ang 1 kilo ngayon ng bangus, kaya medyo marami silang pagbibila na yun. Ito po sila, mga manduruga. Yan po, lasa laang. Ay, dami kinik. Ito po, kitang. Kitang. Ayun. Ano ako Dalawa na.
Maray-ray pa itong nasa ilalim. Sayad pa dun sa ilalim yung bangus. Kaya siguradong mapupuno yung mga bangka. Kasi yung mga bangka medyo maliliit lang. Kaya siguro sa hanggang 5 bangka kakasya itong mga naipon nilang mga bangus na to. Pero pagkatapos nito, yung mga natitira pang mga bangus dito sa kulungan, sisimutin pa po nila yan kaysa ibalik pa dun sa kabila. Ay, ilalim po yung camera. Sigurado po. Sigurado po. Ayun yung aalisin. Wala kayo makita. Nakikita. Nakikinikul po. Nasa lang. Nasa po. Sikat ka ngayon, makakarating pa sa Iran na ikon mo ito. Video ng huli mo. Makakarating ka sa Iran. Wala ka lang pala. Tangin mo. Kami kabe, mga. Hindi, ito yung ano. Magaling nakasukso. Ang kasarapan po dito pagka nag-harvest sa isang palaisdaan, may upa ka na po dun sa paghuhuli o pag-harvest. Sigurado pag-uwi mo may kasama pang ulam. Diba? Puso ang masarap ang pulutan. Pulutan. Shoutout ko una. Shoutout to sa boyfriend ko rin sa Pamaraman. Hina-harvest na daw po pala nila Tatay Benning yung mga bangus pagka tumitimbang na 15 kilo sa bawat 100 piraso o 14 kilo sa 100 piraso. Mas okay po yun para hindi ganong matagal ang pag-harvest. Mas matulin po yung pag-harvest, mas marami pong kita o mas malaki kitaan kesa magtagal pa. Lalo na kung ang palaisdaan po ay walang pagkain o susupply mo ng feeds habang nagtatagal po yung inaalaga mo doon sa palaisdaan, mas lalaki yung gastos nila. Doon sa palaisdaan po ni Tatay Benning, doon sa kabila lang, dito lang yun ano. O, dito lang, kahangga lang na yan, ito lang. Nakakapag-harvest po sila o nakaka-6 na cropping sa loob ng isang taon. Matulin po yung kung tutuusin natin na ang inaalagaan po niya ay mga nasa 6 hanggang 7 laksa o 60 to 70,000 na piraso ng bangus. Mas matulin po yung kung tutuusin natin. Kasi hindi naman po sila nagpapalaki ng masyado ng mga bangus. Pagka tumitimbang lang po ang mga bangus ng 15. 14. Naka-4 na bangka po sila ng na-harvest dito. Ito. Diretso na to doon sa Panasan Fish Market at natama na. At may bibili na po, nakaantabay na po din at lahat po na itong mga bangka-bangka na bangus na to. May isang tao lang kukuha niyo. Yung aba, kulang sa iyo yung aba. Ibig sabihin po, meron ng tao doon sa Panansahan na kukuha lahat nitong mga bangus na to. Dalawa lang, mga dalawang laksa. Shoutout muna tayo kay Boss Arnold de la Cruz ng Namayan. Ang na-harvest po nila ngayong araw na to ay mga 20,000 o 2 laksa. Ibig sabihin, 20,000 bangus ang na-harvest nila ngayong araw na to. At sigurado meron pa doon natitira at baka bukas mag-harvest pa rin kayo. Bukas. O bukas meron pa po sila. Tayo po din available bukas kaya salamat po at nagawin tayo ngayon dito sa kanilang lugar. Pagka ganitong may nag-harvest malapit sa isang komunidad o isang baryo, tsak na nagbibigay ng paraulam yung may kubo na to at meron din tayong mga kasamahan dyan na manghihingi sila ng ulam. Ito itong mga kasamahan natin dito. Ayaw ba? Itong nasa banyera itong bangus, nakita mo to. Nakareserba lang po ito doon sa manghihingi na mga tiga-baryo ng Namayan dito sa kubo ni Tata Robin. Kung malapit ka po sa baryo ni sa kubo ni Tata Robin, punta po kayo rito at siguradong magkakaulam kayo kahit tiga-tigalawa o tiga-3 pirasong mga bangus. Libre lang po ito at pakuswelo po ito ni Tatay Rubin. Ito yung mga bata dito. Itong plastic na to sigurado mamaya pag-uwi niya may laman ng bangus at manghihingi sila ng bangus kay Lolo Rubin. Yun. Ito. Ilan ba? Ilan? Tatlo pala oh. Mahimili po. Ayan.
Shoutout po, shoutout. Kaya, tutok nga dito. Kaya, tutok ko lang dito. Kaya, Ito na sila. Ikaw ba kakain niya? Ayan. isa lang, maliit ka Isa pala. lang daw eh. Kanya-kanya sila ng sutre. Ah. Pati si Lolo Ruby nakipila dito. Eto. Dami. Ito yung masaya dito pag nag-harvest. Sigurado pag uwi mo may libre ka ng ulam. Kay Jerome Raposa. Ano po kay Nanay Bernadette Cabigaw. Shout out sa mga Shoutout muna po tayo kay Idol Prince Adriano ng Namayan. Kamay ka na. Ayan. Mangingi kami ng ulam mamaya. Shoutout muna po tayo kay Tatay Lino. Ang papilito? Arguso ng Namayan. Shoutout muna tayo kay Happy ng Namayan. Oh. Siya yung magdadrive ng isang bangka na to papunta dun sa Panansampis Mountain. Ayan. Happy birthday muna po kay Enan Javier ng Namayan. Cheers na po tayo. Mag-shoutout muna tayo. Shoutout muna tayo kay Happy ng Namayan. Oh. Una po sa lahat, magpapasalamat muna po tayo kay Tatay Rubin sa kanyang palaisdan. Maraming po salamat. Panoorin niyo po kami sa pag-harvest sa kanilang palaisdan. Shoutout muna po tayo kay Tatay Rubin Cortez ng Nabotas. Sa mga kamag-anak po dyan, sa pamilya po ni Tatay Rubin dyan sa Nabotas. Kumusta na po kayong lahat. At malakas pa po si Tatay Rubin. Kahit 80 years old na po siya, malakas na malakas. Nagulat niya. Shoutout muna po tayo kay Boss Jason de la Cruz ng Namayan. No? Nakakatuwa naman po itong ating pagko-content ngayon, no? Pagbablog. Dahil sa nakapag-vlog na, may libreng ulam po. Kaya salamat po sa kay Tatay Rubin Cortez ng Nabotas sa kanyang pamilya. Maraming salamat at sana lumakas pa po ang iyong katawan at humaba pa po ang iyong buhay. Maraming po salamat Tatay Rubin at God bless you po.